Kabanata 1901. Ngumiti si Mr. Peterson at sinabing, mag-aral ka hanggat kaya mo doon. Kapag naging pamilyar ka na, hahayaan kitang pumalit sa Cloud Capital. Ngumiti si Giselle at tumingin sa labas ng bintana. Dad, salamat sa pagpapakilala sa akin kay Mr. Goldman. Masaya ako. Parang nahihiya siya nung sinabi niya yung last part. Huminto si Gordon. Masaya ka ba? Nahulaan niya ang ibig sabihin ng anak niya at ngumiti. Matanda ka na para mag-isip tungkol sa mga relasyon at kasal ngayon. Kakausapin ko si Mr. Goldman balang araw. Namula si Giselle. Salamat, tatay. Sa lokasyon ng paggawa ng pelikula. Sinundan ni Hannah Salvatore si Daisy, sinusubukang malaman ang tungkol sa pag-arte mula sa kanya. Dati-rati ang laban ni Hannah sa kanya, pero nananatili siyang parang nawawalang kuting ngayon. Iyon ay isang napakalaking pagkakaiba. Daisy, kailangan kong samantalahin si Susan, salamat sa iyo. Si Hannah ay relihiyoso na nagsusuri sa Twitter. Ang pagtatalo sa pagitan ni Mitchell Santos at Susan Hutch ay wala sa kontrol. Kahit na pinili ni Zestar na panatilihin si Mitchell sa paligid, hindi na siya ang kanilang focus, kaya nagkaroon ng epekto ang kanyang career. Si Susan, na iniiwasan, ay hindi nakapag-sign sa ibang kumpanya kahit na siya ay pinakawalan mula sa kanyang kasalukuyang kumpanya. Hindi ito posible maliban kung mayroon siyang malakas na suporta. Gustuhin man niyang bumalik, mapupunta lang siya sa mga supporting roles. Napatingin si Daisy sa kanya. Siguraduhing magagamit mo ito ng mabuti. Mukha namang sincere si Hannah. Gagawin ko. Dinala ni Freya ang mga kape na in-order niya at inilagay sa desk. Lumapit si Hannah at nagtanong, may dala ka rin para sa akin. Inabot ni Daisy ang kape sa kanya, at ngumiti naman si Hannah. Daisy, napakabuting tao mo. Tinawag ng crew si Hannah, kaya humigop siya ng kaunti at bumangon. Oo, darating. Lumingon siya at sinabi kay Daisy, ako na ngayon. Pagkaalis ni Hannah, nilagay ni Daisy ang kamay niya sa ilalim ng baba niya at tumawa. Lumingon sa kanya si Freya. Bakit ka tumatawa? Masaya niyang sinabi, katulad ko siya kapag nagsusumikap siya. Close si Hannah kay James sa industriya. Talagang tutol siya kay Daisy noong una dahil pakiramdam niya ay hindi patas ang mga bagay para kay Amy. Ngayong nasa Zestar na siya, kahit hindi pa siya sikat, susunggaban niya ang anumang pagkakataong mapunta sa kanya. Siya ay isang ambisyosong babae. At pagdating sa pagiging ambisyoso, natural na malilink ito kay James, nakabaligtaran. Biglang napatingin si Daisy kay Freya dahil hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin dito. Ngunit kapag naisip niya ito, pinakamahusay na huwag makialam sa mga relasyon. Kung talagang may nararamdaman si James kay Freya at kung ganoon din ang nararamdaman niya, sa huli ay magkakasama sila. Gayunpaman, base sa kanilang pakikipag-ugnayan, tila one-sided ito sa panig ni James. Binuksan ni Daisy ang takip ng tasa ng kape at biglang may nakita. Sa susunod na sandali, bumangon siya. Nanay, hindi inaasahan ni Daisy na makikita siya ng kanyang ina sa set. Nagulat si Freya nang lumingon siya nang makitang naglalakad ang babae. Siya ang maalamat na Mrs. Goldman. Daisy at nanay ni Colton. Tila hindi naaapektuhan ng panahon si Maisie dahil bata pa ito at maganda, maliban sa mukha siyang maamo kumpara noong bata pa siya. Ang kanyang mga mata ay kahawig ng kay Daisy. Naglakad si Daisy palapit sa kanya. Ma'am, bakit ka nandito? Huminto siya at ngumiti. Hindi ba kita pwedeng bisitahin? Siyempre kaya mo. Dapat tawagan mo ako bago iyon. Kung harangin ka sa pinto, magagalit si Dad. Tumawa si Maisie. Sino ang pipigil sa akin na bisitahin ang aking anak na babae sa set? Kabanata 1902. Napatingin si Maisie kay Freya na nakatayo sa dikalayuan. Sinabi mo na dadalhin mo siya upang makita ako, ngunit sa palagay ko nakalimutan mo na ako. Biglang naalala ni Daisy at agad niyang pinalapit si Freya. Nay, ito si Freya Pruitt. Mukhang maingat si Freya. Hello, Mrs. Goldman. Napangiti si Maisie. Hindi na kailangang kabahan, hindi ako nangangagat. Nabanggit ka ni Daisy noong nasa Yaramore siya at sinabing malaki ang naitulong mo sa kanya. Noon pa man ay gusto na kitang makilala. Ibinaba ni Freya ang kanyang ulo. Wala lang. Importante ito sa akin. Nagulat si Freya at tumangala sa mga mata ni Maisie. Napatingin si Maisie sa kanya. Bago nagsimulang magtrabaho si Daisy, lahat ng tao sa bahay ay layaw sa kanya. Nang mag-abroad sila ni Colton para mag-aral, nag-aalala ako na mamanipula siya, tulad ng ginawa ni Lisa. Gayunpaman, malaki ang naitulong mo sa kanya sa Yaramore at taos-puso siyang tinatreto.
Pinahahalagahan kita. Ngumiti si Freya. Si Daisy ay mabait muna sa akin at tinulungan din ako. Hinawakan ni Daisy ang braso ni Maisie. Nay, sa tingin mo ba ay masarap na ang lasa ko ngayon? Sabi ni Maisie, kung gayon, bakit hindi mo inuwi ang iyong kaibigan kahit na nasa Baseburg siya? Nahihiya si Freya. Hindi siya katulad ni Colton. Huwag kang magsalita sa likod ng kapatid mo. Totoo naman, si Freya, James, at ako ay kumakain sa isang restaurant, ngunit biglang dinala ni Colton si Miss Peterson. Siguradong mas makapal ang balat niya kaysa sa akin. Ang pangyayaring ito ay nagpahiya sa kanya noong isang araw. Dahil sa galit niya ay pinaalis niya si Freya, kaya kinailangan niyang ibalik siya sa kanyang lokasyon ng paggawa ng pelikula. Na-curious si Maisie. Sinong Miss Peterson? Sabi ni Daisy, Giselle Peterson. Biglang naalala ni Maisie, anak ni Mr. Peterson. Kailan pa siya naging malapit na kaibigan ni Cole? Si Giselle ay anak ni Gordon. Walang problema kung malapit silang magkaibigan, ngunit nakatutok lang si Colton sa trabaho sa nakalipas na 3 taon at tila hindi nakikipag-ugnayan sa sinumang babae. Sa wakas nagbago na ba ang isip niya? Nag-cross arms si Daisy. Wala namang ibig sabihin yon. Tinalikuran niya si Miss Peterson noong araw na iyon at umalis. With that mentality, hindi na siya magpapakasal. Awkward na nakatayo lang doon si Freya dahil hindi niya alam kung dapat ba siyang umalis o manatili. Napansin ni Maisie ang kanyang pagkabalisa at sinabing, hindi mo talaga iginagalang ang iyong kapatid sa pamamagitan ng pagrereklamo tungkol sa kanya sa harap ni Freya. Banibulin niya siya. Sumbong ni Daisy sa kanyang ina ngayong bumisita ito. Nagulat si Maisie. Banibulin ng kapatid mo si Freya. Sinabi ni Freya, hindi naman. Tumingin sa kanya sina Daisy at Maisie, at agad niyang ipinaliwanag, may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Colton, at hindi namin kayang tiisin ang isa't isa. Hindi naman talaga bullying. Lumapit si Daisy sa kanya at mamulong, Freya, stop defending him. Alam kong lumampas siya sa linya kung minsan at sinasalakay ka. Kung kumilos ang nanay ko, hinding-hindi na niya gagawin iyon. Alam ni Freya na mabait si Daisy, ngunit natatakot siya na baka hindi maganda ang mangyayari sa kanya. Alam ni Maisie na pinoprotektahan lang ni Daisy ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng paghampas kay Colton. Gayunpaman, sa pagtingin sa mukhang hindi komportable na si Freya, alam niyang malamang na natatakot siya na maling paraan ang gagawin ni Colton. Kabanata 1903. Alam ni Maisie na papunahin pa ni Colton ang kanyang ama, ngunit alam din niya ang personalidad nito. Hindi niya basta-basta papunahin ang isang tao nang walang dahilan. Kapag kinaiinisan niya si Lisa, papansinin na lang niya imbes na atakihin siya. Nagpapatunay iyon na papansinin na lang niya ang mga taong kinasusuklaman niya, ngunit iba ang ibig sabihin ng mga papunahin niya. Nakita ni Freya na nakatitig si Maisie sa kanya at nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugad. Nakaramdam siya ng pagkabalisa, masalimuot ang relasyon ni Freya at Colton, at ayaw niyang malaman iyon ng sinuman, lalo na ang mga Goldman. Gusto siyang tulungan ni Daisy, ngunit baka isipin ng mga Goldman na nagrereklamo si Freya kay Daisy. Malamang ganoon din ang iniisip ni Colton. Naisip niya na hindi iyon masyadong masama. Matatapos man lang ang masalimuot nilang relasyon para maitago na lang niya sa puso niya ang lahat ng iyon. Sa pagkakataong iyon ay biglang nagsalita si Maisie. Freya, samahan mo kaming mag-dinner ni Daisy. Pumunta ka sa Baseburg para sa kanya at hindi ka pamilyar sa lungsod na ito. Hindi ka man lang makaramdam ng kalungkutan kung madalas kang pumupunta. Huminto si Freya, pagkatapos ay may naalala at tumingin sa ibaba. Salamat sa imbitasyon mo. Kailangan kong humanap ng oras para dyan. Naiintindihan naman ni Maisie na tinatanggihan siya nito kaya hindi na siya nagpumilit. Sige, tingnan natin. Nang gabing iyon, sa Goldman Mansion, si Nolan at Nicholas ay pumunta sa Octavia at babalik lamang pagkatapos ng 2 araw. Nang makauwi si Colton, medyo maaga pa, ngunit kumakain na sina Maisie at Daisy. Nagtaas ng kilay si Maisie, maaga kang nakabalik. Walang masyadong nangyari, kaya bumalik ako. Tinanggal niya ang coat niya at ibinigay sa tulong. Pagkatapos ay naghugas siya ng kamay at umupo sa dining table. Binisita ko si Daisy. Huminto si Colton at tumingin kay Daisy. Kung pupuntahan niya si Daisy sa lokasyon ng paggawa ng pelikula, malamang na nakita niya rin si Freya. Inilabas ni Daisy ang dila sa kanya. Gusto kong yayain si Freya at kumain kasama namin, pero ayaw niya. Inabutan ni Maisie ng salad si Daisy. Cole, binubuli mo ba si Freya?
Marahil ay tinanggihan ni Freya ang kanyang imbitasyon dahil iniiwasan niya si Colton. Dahil dito, na-curious si Maisie kung ano ang dahilan. Umiwas ng tingin si Colton. Hindi ko ginawa, parang na-guilty siya sa sinabi niya. Hindi siya binitawan ni Daisy. Sigurado ka, palagi kang mukhang maliit kapag kausap mo si Freya. Umalis din siya dahil sa'yo. Kumunat ang noo ni Colton. Nagsumbong ka kay mama dahil dito. Ngumisi siya, nasa ibang bansa siya. Wala namang masama kung hilingin mo kay mama na protektahan siya. Ngumiti si Colton. Si Noel Ace ay isang shareholder ng Tenet ngayon, at si Freya ay kanyang pinsan. Hindi na kailangan. Kabanata 1904. Hulaan ni Colton kung ano ang nangyayari at tumawa. Busy si Daisy sa career niya. Ang pag-anunsyo ng kanyang kasal ay maaaring makaapekto dito. Biglang nalungkot si Daisy at inilapag ang kanyang mga kubyertos. Ang mga taong nasa industriya ay pinapayagang magpakasal. Ang pinakamasama na maaaring mangyari ay mawawalan ako ng mga tagahanga, ngunit hindi ako nag-aalala tungkol doon. Mag-asawa man ako, hindi dapat maapektuhan. Oh, bakit hindi ka pa nag-propose ni Mr. Knowles? Nagbago na ba ang isip niya? Nagngangalit si Daisy dahil alam niyang inaatake siya nito dahil sa reklamo nito. Huminga siya ng malalim at pilit ng umiti. Colton, bakit hindi mo iniisip ang sarili mong negosyo? Ikaw incel. Ngumiti si Colton. Sino ang isang incel? Kung sino ang sumagot ay ang incel. Pagkatapos ay bumangon siya at umakyat sa itaas. Walang magawang umiling si Maisie. Para silang mga rugrats. Colton, walang maidudulot sa iyo ang galit sa kapatid mo. Si Colton ay casual tungkol dito. Ano ang maaaring magkamali? Inilapag ni Maisie ang kanyang mga kubyertos at tinanong siya, hindi ka na talaga bata. Kailan ka magsisimulang makipag-date? Natigilan siya at saka pinagdikit ang lobby. Walang nagmamadali. Ipinatong ni Maisie ang kanyang baba sa kanyang kamay. Nabalitaan ko na medyo close kayo ni Miss Peterson. Nililigawan mo ba siya? Hindi siya nagdalawang isip na sumagot, hindi. May nakikita ka ba noon? Biglang natahimik si Colton kaya naman nag-isip si Maisie. Hayaan mo akong hulaan. Tapos na ako. Pinutol siya ni Colton at umakyat sa itaas. Nakita ni Maisie na hindi niya ginalaw ang pagkain niya kaya napangiti siya. Madaling hulaan iyon. Dahil hindi niya itinanggi, ibig sabihin ay umamin siya dito. Nang pabalik na si Colton sa kanyang silid, dumaan siya sa silid ni Daisy at huminto. Naalala niya ang sinabi ni Daisy, pinunasan niya ang tungki ng kanyang ilong, at kumatok sa pinto. Binuksan ni Daisy ang pinto, at bumaba ang mukha niya nang makitang siya iyon. Ano, kailangan mo bang sikuhin si Noel Ace para mag-propose sa iyo, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Mas mabuti pang hindi na lang siya magsalita dahil sinarado na ni Daisy ang pinto nang minsang magsalita siya. Si Colton ay nakatayo doon sa katahimikan. Kinabukasan, umupo si Colton sa harap ng computer, sinusubukang alamin kung paano niya mapasaya ang kanyang kapatid. Noong bata pa si Daisy, madali lang siyang pasayahin. Makakatulong ang pagkuha sa kanya ng pagkain o mga regalo. Ngunit ngayon ang pagkain at mga regalo ay hindi nagagana. Pinag-cruise niya ang kanyang mga daliri, ipinatong ang kanyang baba sa mga ito, at saka pumikit. Kailangan ba niyang makausap si Noel Ace? Kitang-kita niya kung paano niya ito kukutsain dahil hindi niya magawang mapasaya ang sarili niyang kapatid. Pumasok ang kanyang katulong na si Leonardo Pritchard. Mr. Goldman, naghanap na ako ng mga villa gaya ng iniutos mo. May isang villa na ibinebenta kamakailan sa Tylerton. Ito ay isang bagong-bagong lugar. Hindi kalayuan si Tylerton sa Basewave Port. Ito ay isang abalang lugar sa pagitan ng Basewave Port at ng sentro ng lungsod. Isa itong bagong township at nasa magandang lokasyon. Noong ito ay nagsisimula, ang presyo ng mga bahay sa lugar na iyon ay humigit kumulang $800,000, ngunit dahil hindi gaanong naka-appreciate ang mga ito, walang masyadong bumibili. Nang hinayang ngayon ang mga hindi naka-appreciate, maingat na tanong ni Leonardo, sigurado ka bang gusto mong bilhin ito, Mr. Goldman? Kumunat ang noo ni Colton. Nagdadalawang isip ba ako? Agad na tinawagan ni Leonardo ang nagbebenta, at may sinabi ang taong iyon na ikinagalit niya. Ito ay nakalista bilang sa pagbebenta. Paano? Maaaring magkaroon ng pagkakamali. Kabanata 1905. Nagtaas ng kilay si Colton. Anong nangyayari? Tinakpan ni Leonardo ang telepono at mukhang problemado. Mr. Goldman, sinabi ng realtor na ang villa na iyon ay nabili 2 araw na ang nakakaraan.
Nagpunta sina Colton at Leonardo sa sales gallery at malugod na tinanggap ng manager. Matapos niyang malaman kung bakit sila nandoon ay ngumiti na lang siya ng malungkot. Mr. Goldman, pasensya na po. Nangyari ito dahil hindi na-inform ng maayos ang team ko. Nabili na ang villa 2 araw na ang nakalipas, at nakalimutan ng realtor na tanggalin ang ad pagkatapos ma-finalize ang mga papeles. Kaya, nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Okay lang na humingi ng paumanhin kung ito ay ibang tao, ngunit ang partidong ito ang pangalawang tagapagmana ng mga Goldman, ang pinakamahirap pakitunguhan. Umupo si Colton sa couch habang may nagbuhos sa kanya ng isang tasa ng kape. Sino ang bumili nito? Napatingin sa kanya si Leonardo na nagtataka. Bibili ba siya sa bumibili? Awkward na sinabi ng manager, bakit hindi kita tulungang malaman? Kahit na ang bumibili ay isang kilalang tao, pinakamainam na huwag masaktan ang mga Goldman sa Baseburg. Samantala, sa pribadong pool, si Noel Ace ay lumabas mula sa tubig, pinunasan ng tubig sa kanyang mukha, at lumangoy sa dalampasigan. Ang liwanag ay na-refraction mula sa salamin at nagliwanag sa tubig. Ang mga patak ng tubig ay damaloy sa kanyang matipunong kalamnan sa itaas na katawan habang umaakyat sa pool. Tumawag si Edison habang kinuha ni Noel Ace ang tuwalya at ipinulupot sa bewang niya. Anong nangyayari? Pagkababa ni Edison, naglakad na siya. Nagkamali ang opisina ng realtor tungkol sa villa na binili mo sa Tylerton. Nakita ito ni Mr. Coleman Goldman at parang gusto niyang bilhin ito sa iyo. Marahil ay hindi inaasahan ni Colton na ang bibili ay si Noel Ace. Kinuha ni Noel Ace ang isa pang tuwalya para patuyuan ang kanyang buhok, pumunta sa isang natitiklap na upuan, at umupo. Casual niyang kinuha ang isang baso ng alak. So gusto ng realtor na ibenta ko ito sa kanya. Nagbaba ng tingin si Edison. Hindi kami lokal dito. Sa Baseburg, takot na takot sila sa kapangyarihan ng mga Goldman. Ang mga tao ay umuyuko para sa kanila. Napangiti si Noel Ace, kalahating lokal ako. Siya ang manugang ng mga Goldman. Tumangala si Edison, ibig mong sabihin. Dahan-daang ininom ni Noel Ace ang kanyang alak at mahinahong sinabi, sabihin sa realtor na hahayaan ko ito kung magbabayad si Colton ng $15 million para dito. Napangiti si Edison. Nakuha ni Noel Ace ang mga gawin ng Goldmans. Tuso si Nolan sa kanyang negosyo at lalakoan ng mga taong kilala niya. Ngayon ang kanyang anak ay maloloko ng kanyang manugang. Nakipag-ugnayan si Edison sa realtor. Matapos ipaalam kay Colton, bumaba ang kanyang mukha. Natigilan si Leonardo. $15 million. Baka baliw siya. Pinunasan ng manager ng realtor company ang kanyang kilay dahil alam niyang may problema siya. Hindi lamang ang mamimili ay hindi natatakot sa mga Goldman, ngunit sinusubukan din nilang pisilin sila. Dahil legal na nabili ang villa, maliban kung handang ibenta ito ng tao, hindi ito makukuha ng mga Goldman. Gayunpaman, ang paghingi ng $15 million ay isang hamon sa mga Goldman. Mahuhulaan ni Colton kung sino ang nasa likod ng pangingikil na ito. Walang maglalakas loob na gawin iyon maliban kay Noel Ace. Inilabas niya ang kamay niya. Ibigay mo sa akin ang telepono. Inabot ng manager ang telepono sa kanya, at si Colton ang personal na tumawag. Kinuha ni Edison, at agad na sinabi ni Colton, ilagay si Noel Ace sa telepono. Kabanata 1906. Ipinasa ni Edison ang telepono kay Noel Ace. Sinagot ni Noel Ace ang telepono at sinabing, mukhang kilala mo ako, Colton. Nagnangalit si Colton bago nagtanong, napakahirap ka na ba ngayon, Noel Ace? Paano mo nascam ang pera ko? Tumawa si Noel Ace at sinabing, gusto ko lang makita kung gaano mo kagusto itong villa. Kung tutusin, hindi mo makukuha ang villa kung hindi sapat ang babayaran mo para dito. Huminga ng malalim si Colton at sinabing, marami tayong magkikita simula ngayon, kaya hindi mo dapat sunugin ang iyong mga tulay kung sakaling kailanganin mo ang mga ito sa hinaharap. Alam ni Noel Ace ang ipinapahiwatig niya at tumawa siya. I doubt you have a say in this. Natanong mo na ba ang kapatid mo tungkol dito? Huwag mong isipin na idrag ang kapatid ko sa bagay na ito. Ibinibigay mo ba ang villa na ito sa isang tao? Natigilan si Colton at mariing sumagot, it's none of your business. Kung gayon sa palagay ko ay hindi na natin kailangang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Ibinaba ni Noel Ace ang tawag, at naisip niya kung gaano kadilim. Nasa kabilang dulo ng linya ang ekspresyon ni Colton. Ibinalik ni Colton ang telepono sa manager, tumalikod, at umalis. Pinagmasdan ng manager ang pagkawala nila sa kanyang paningin at nakahinga ng maluwag.
Ilang realtor ang lumapit at nagsabing, "Oh gosh, parang nakilala na ni Mr. Goldman ang kanyang kapareha." May isang tao sa Baseburg na kayang balutin ang mga Goldman sa kanyang mga daliri. Sino lang siya? Hashtag ang pangalawang anak ng mga Goldman ay nakikipaglaban sa isang misteryosong lalaki para sa isang villa sa Tylerton hashtag. Ang balita ay nagdulot ng isang sensasyon sa buong Baseburg sa sandaling ito ay tumama sa mga headline. Pagkatapos ng lahat, kung isa sa alang-alang ang malaking ari-arian at ari-arian ng Goldmans, maaari nilang bilhin ang buong Tylerton, pabayaan ang isang villa. Gayunpaman, hindi lamang nakipag-away si Colton sa isang misteryosong lalaki para sa isang villa, ngunit natalo din siya sa lalaki. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ang publiko ng isang tao na talagang makakatalo sa Goldmans. Higit pa rito, walang magagawa ang mga Goldman tungkol dito, kaya't hindi sinasabi na ito ang usapan ng bayan. Nang makita ni Daisy ang balita, natigilan siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kilala niya ang misteryosong lalaking ito. "Daisy, malapit na bang malugi ang pamilya mo?" Biglang sumulpat si James at hinayla si Daisy mula sa kanyang pag-iisip. She threw the script on his face and snarled, "You can keep your mouth shut if you don't know how to talk." Malapit nang malugi ang pamilya mo. Iniwasan niya ang script, kinuha ito sa sahig, at ibinalik sa mesa niya. Curious talaga ako kung sino itong misteryosong lalaking ito. Ang lakas talaga ng loob niyang kalabanan ng kapatid mo. Walang sinabi si Daisy. Sa katunayan, isang tao lang sa mundong ito ang makakagawa nito sa kanyang pangalawang kapatid, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Noel Ace. Gayunpaman, naiintindihan niya kung bakit gustong bumili ni Noel Ace ng villa. Gayunpaman, bakit bumili rin ng villa ang kanyang pangalawang kapatid? Hindi kaya ito ay isang paghahanda para sa kanyang kasal? Lumabas si Freya sa banyo at narinig ang pinag-uusapan ng mga tripulante tungkol sa pagbili ni Colton ng villa. Nabalitaan ko na bumibili ng villa ang pangalawang anak ng mga Goldman. Malapit na ba siyang magpakasal? Well, it's about time para bumuo siya ng pamilya. Iniisip ko kung sinong babae ang napakaswerteng naging asawa niya. Sa tingin ko, hindi iyon ang dapat nating alalahanin. Sigurado akong dapat siya ay nanggaling din sa isang prestihiyosong pamilya dahil maaari siyang maging manugang ng mga Goldman. Tumayo si Freya sa likod ng dingding at mariing idiniin ang kanyang mga lobby. Bumili siya ng villa dahil malapit na siyang ikasal. Pakiramdam niya ay oras na para mag-isip din siya tungkol sa pagbuo ng isang pamilya, at naisip niya na ang babaeng makakapantay sa kanyang katayuan ay malamang na si Miss Peterson. Ibinaba ni Freya ang kanyang ulo. Dapat siyang maging masaya na ikakasal na si Colton. Sa ganitong paraan, maaari niyang ganap na putulin ang relasyon sa kanya, ngunit hindi niya alam kung bakit namumuo ang kalungkutan sa kanyang kalooban. "Freya, nandito ka na pala." Hinanap siya ni Daisy. Nang matagpuan niya si Freya na nakatayo sa koridor na wala sa sarili, nagtanong siya, "Anong problema, Freya?" Nawala sa isip ni Freya ang sarili at pinilit na ngumiti sa kanyang mukha. "Ayos lang ako. May iniisip lang ako kanina." Kabanata 1907. Akala ko may nangyari. Mukha ka talagang mapatlo ngayon, alam mo. Talaga. Hinawakan ni Freya ang kanyang mukha ng walang malay, at pagkatapos ay natigilan siya. "Mukha akong namumutla ngayon. Pero bakit? Dahil ba sa balita? Dahil ba may pakialam ako?" Nilagay ni Daisy ang kamay niya sa noo niya. "Masama ba ang pakiramdam mo?" Inalis ni Freya ang kamay niya at sinabing, "Okay lang ako, talaga. Baka hindi ako nakatulog ng maayos kagabi." "Ay oo, balita ko bibili daw ng bagong villa ang kapatid mo. Malapit na ba siyang ikasal?" Tinawagan ko na siya. Nag-cross arm si Daisy sa harap ng kanyang dibdib. Nagulat ako at naisip ko na ikakasal din siya. Pagkatapos niyang magsalita, mamulong siya, "Well, walang paraan na ang lalaking may matalas na dila gaya ng kapatid ko ay hindi makakakuha ng asawa." Nanginginig ang sulok ng lobby ni Freya habang dahan-daang sinabi, "Para sa akin, si Miss Peterson at ang kapatid mo ay isang magandang mag-asawa. Baka, siya na ang magiging hipag mo." "Giselle." Saglit na nag-isip si Daisy at sinabing, "Totoo naman na si Giselle ay maamo at parang babae, pero sa tingin ko hindi niya kakayanin ang pangalawa kong kapatid na sigurado akong alam mo kung gaano katalas ang dila ng pangalawang kapatid ko." Natahimik sandali si Freya bago sinabing, "Daisy, naghahanap ako ng bagong apartment. Kung mayroon kang anumang magagandang lugar, mangyaring ipaalam sa akin." Oras na para umalis siya sa hotel. Kung hindi, ilang oras na lang bago malaman ng lahat ang mga bagay sa pagitan nila ni Colton.
Sandaling natigilan si Daisy, at sa kanya lang naalala na nasa isang hotel pa pala si Freya. Ngumiti ito sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na sa akin. Sa 8 p.m., bumalik si Freya sa hotel pagkatapos bumili ng takeaway. Pagbukas niya ng pinto ay maliwanag ang ilaw sa sala. Mukhang hindi na siya nagulat dahil alam na niya na naroon si Colton. Pagkatapos maligo ni Colton, sinuot niya ang kanyang bathrobe at pumunta sa sala. Nakaupo si Freya sa sofa. Nang buksan niya ang kanyang pagkain, napuno ng kakaibang amoy ang silid. Kumunat ang noo niya. Anong kinakain mo? Something delicious, sagot ni Freya habang sinusubo ang pagkain sa kanyang bibig. Isang bakas ng pagkasuklam ang bumungad sa mga mata ni Colton nang sabihin niya, hindi ko alam na masisiyahan ka sa pagkain ng ganito. Humalaklak si Freya at iniabot sa kanya ang lalagyan. Gusto mo ba? Napaatras siya ng isang hakbang at nakasimangot. Sinasadya mo ba ito, Freya? Alam niyang nandoon siya, kaya binili niya ang ganitong klase ng pagkain para mainis siya. Umupo siya pabalik at sinabing, maaaring malakas ang amoy ng pagkain ito, ngunit talagang masarap ito. Ang hindi marunong magpahalaga ay hindi malalaman kung gaano ito kasarap. Binuksan ni Colton ang aircon para mawala ang amoy sa loob ng kwarto. Alam niya kung ano ang ipinahihiwatig nito at nginisyan. Sinasabi mo bang ikaw ang pagkain, at ako ang hindi marunong magpahalaga? Lumungkot ang mukha ni Freya habang sinasabi, hindi ko sinabi yon. Ngumuso siya. Nagsimula kang magtantrum sa akin sa sandaling bumalik ka. Pero ang galing mo mag-show sa harap ni Daisy. Ano ang gusto mong sabihin? Huminto siya sa harap ng couch at tumingin sa kanya. Sigurado akong alam mo kung ano ang sinusubukan kong sabihin. Marahil ay hindi alam ni Daisy na si Freya ay hindi isang taong nangangailangan ng proteksyon. Siya ay nagkaroon ng isang mainitan ng ulo. Gagantay siya sa mga nagtangkang manakit sa kanya, at siya ay matigas ang ulo. Si Daisy lang siguro ang nag-iisip na kaya niya itong ay bully. Kaya naman siya ay tumayo para sa kanya at nagreklamo sa kanilang ina. Alam ni Freya na si Colton ang nagsasalita tungkol sa reklamo. Gaya ng inaasahan, naniniwala siya ang humiling kay Daisy na gawin ito. Ibinaba niya ang mga gamit at bumangon. Anong meron? Hindi ka natutuwa dahil sinabihan ka ng ate mo. Tama yan. Ako ang nagsabi sa kanya na magsumbong sa nanay mo. Hindi kasi kita gusto. Kabanata 1908. Nang dumaan si Freya sa kanya, hinawakan ni Colton ang braso niya at hinayla siya pabalik. Nawalan siya ng balanse, nahulog siya sa kanyang mga braso. Sinubukan niyang kumawala sa mga bisig nito, ngunit hindi siya nito pinayagan. Ano ang gusto mo ngayon? Tinakpan niya ang bibig niya at ibinaling ang mukha. Mag-toothbrush ka muna, tapos, mag-uusap tayo. Natigilan si Freya. Tinulak niya ito palayo at pumasok sa restroom. Minasahe ni Colton ang kanyang mga templo. Akala niya ba siya ang nagsabi kay Daisy na magsumbong sa nanay namin? Ano lang ang nasa ulo niya? Nang matapos mag-toothbrush si Freya ay lumabas na siya ng restroom. Nakatayo si Colton sa harap ng bintana, may kausap. Nang makita niya ang refleksyon nito sa bintana, in-end niya ang tawag at lumingon para tingnan siya. Pwede ba tayong mag-usap? Natigilan siya. Ano ang gusto mong pag-usapan? Lumapit si Colton sa kanya. Napaatras siya ng isang hakbang. Walang kamalay-malay, ngunit inipit niya siya sa sulok. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pinsan mo. Kung tutusin, may score akong eye settle sa kanya. Napatulala si Freya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Colton ay napuno ng galit, at naisip niya na ito ay tungkol sa balita na narinig niya ngayong hapon. She let out a chuckle and said, kaya ang bumili ng villa kay Tylerton ay pinsan ko. Walang sinabi si Colton. She chuckled again and said, kung ganoon ay wala na akong magagawa. Siya ang bumili ng villa, kaya siya na lang ang hanapin mo. Sinubukan ni Freya na lumayo sa kanya, ngunit hinawakan ni Colton ang kanyang mga balikat. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ko gustong bilhin ang villa? Napawi ang ngiti ni Freya. Nakatingin ito ng diretsyo sa kanya, at umiwas ito ng tingin. Iyon ay iyong sariling personal na negosyo. Sa tingin ko wala akong karapatang malaman ang tungkol dito, tama ba? Ha? Nakakatuwa, tumawa siya, at nanlamig ang mga mata. Freya, ikaw talaga ang pinakawalang pusong babaeng nakita ko. Alam mo ba kung bakit ko binibili ang villa? Ayaw makinig ni Freya sa kanya. Sinubukan niyang kumawala sa kanya, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Colton sa kanyang mga bisig. Ibinaba niya ang ulo niya at inilapat ang labi niya sa labi niya. Natigilan si Freya.
Bago siya natauhan, ibinuka niya ang kanyang mga ngipin gamit ang kanyang dila, at agad siyang binalot ng hininga nito. Nilagay niya ang mga kamay niya sa balikat niya pero hindi niya ito maitulak palayo. Sa huli, sumuko siya sa kanyang pagnanasa. Madilim ang langit sa labas ng bintana, at umindayog ang screen ng bintana kasabay ng hangin, na bumabalot sa matalik na aktibidad sa loob ng silid. Ibinaon ni Freya sa una ng namumula niyang mukha. Hinawi ni Colton ang buhok niya na nakadikit sa leeg niya at niyakap siya mula sa likod habang tumatawa. Magiging masunurin ka lang bilang isang tupa sa sandaling tulad nito. Mariing idiniin ni Freya ang kanyang mga labi at hindi kumibo. Bigla niyang dinampot ang kwintas nito gamit ang kanyang daliri at sinabing, "Suot mo na ang kwintas na ibinigay ko sa iyo." Bumilis ang tibok ng puso niya, at hinagaw niya sa kanya ang kwintas. Inikat niya ang ulo niya dahil ayaw niyang tumingin sa kanya. Medyo namamaos ang boses niya habang sinasabing, "Sayang naman na itapon ang ganoong kamahalan." Nakahiga sa kabilang gilid ng kama, ipinatong ni Colton ang kanyang kamay sa kanyang noo at titig na titig sa kanyang kumikinang na balat. "Talaga, o may espesyal na kahulugan ba ito para sa iyo?" Ngumuso si Freya, "Walang espesyal na kahulugan ito. Kahit sinong magbigay sa akin, isusuot ko. Kung tutuusin, accessory lang naman." Matagal siyang naghintay ngunit wala siyang nakuhang sagot mula kay Colton. Napalingon si Freya nang makitang nakapatong ang ulo sa braso ng lalaking katabi niya. Tila nakatulog siya habang kumakabog ng ritmo ang kanyang dibdib. Napatingin si Freya sa kanya. Parang brush ang titig niya habang paulit-ulit niyang tinutunton mula sa mukha nito ang anyo nito. Talaga bang gusto niyang bilhin ang vilya na iyon para sa kanya? Hindi siya walang puso. Bagamat palagi siyang pinapunan ni Colton, naramdaman niya ang nararamdaman nito tungkol sa kanya mula sa ilang bagay kapag kasama niya ito. Itinaas niya ang kamay niya at huminto sa harap ng mukha niya. "Sa kasamaang palad, ang distansya sa pagitan natin ay masyadong malaki," siya mumbled. Wala ni isa sa kanila ang makahakbang na iyon habang pinipigilan nilang dalawa ang sarili. Kabanata 1909. Pagkalipas ng 2 araw, sa Goldman Mansion. Nakita ni Nolan ang balita pagkabalik ni Octavia. Inihagis niya ang magazine sa mesa at iniangat ang ulo para tingnan sina Colton at Knowles na nakaupo sa tapat niya. "Ano ang naisip niyong dalawa?" Tumingin si Colton kay Knowles at sinabing, "Tanungin mo siya." Ngumiti lang si Knowles at hindi umimik. Napasandal si Nolan sa likod ng upuan at pinagkrus ang mga paa. Nagngangalit siya at ngumiti. "Naging headline kayong dalawa dahil lang sa isang vilya. At ngayon ang mga vilya sa Tylerton ay nagbebenta ng parang hotcake dahil sa ginawa ninyo. Para sa akin, talagang magaling kayong dalawa sa pagtulong sa iba para mapabuti ang kanilang negosyo." Gusto ng lahat ng isang vilya mula kay Tylerton pagkatapos nagsimulang makipaglaban sina Colton at Knowles para sa isang vilya doon. Para itong libreng advertisement para kay Tylerton. Kinuha ni Knowles ang isang tasa at sinabing, "Huwag kang magalit, Tio Nolan. Dahil si Tylerton ay may lakas ng loob na samantalahin ang balita upang itaas ang presyo, kung isa sa alang-alang ang katayuan sa pananalapi ng iyong pamilya, hindi ito dapat maging isang malaking problema kung nais mong makuha ito." Itinaas ni Nolan ang kanyang mga talukap at tumingin sa kanya. "Kung gayon bakit hindi mo ito nakuha?" Maraming koneksyon si Knowles sa industriya ng entertainment ng Slakova. Ang kanyang negosyo sa Yaramur ay umunlad, ngunit siya ay pinananatiling mababa ang profile, at kakaunti ang mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Sinabi sa kanya noon ni Yorick na marami siyang inaasahan kay Knowles dahil ambisyoso siya. Hindi lang iyon, magaling din siyang magbalangkas ng mga plano at makakuha ng suporta mula sa ibang tao. 3 taon lang ang inabot niya para maalis si Donald at makuha ang lahat ng kanyang industriya. Sa mundo ng katanyagan at kapalaran, napakahusay din niyang maglaro ng pipi. Mas mahusay pa siya kaysa kay Colton, at si Waylon ang tanging taong makakalaban sa kanya. Mapalad na siya ang kanyang manugang. Inakala ni Nolan na hindi magiging maganda ang wakas kung siya ang kalaban niya. Mahina nang umiti si Knowles at sinabing, "Ito ay dahil hindi mahalaga kung makuha ko ito o makuha ito ng mga Goldman." Ibinaba niya ang tasa at nagpatuloy. "Tutal, pamilya naman tayo diba?" Ngumuso si Nolan. "Ha, ganyang wordsmith." Marami siyang inaasahan kay Knowles, ngunit hindi rin niya ibinaba ang kanyang bantay laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Knowles ay isang malakas na kalaban, at walang gustong manguna sa isang lobo sa bahay. At saka, nilinaw ni Knowles ang kanyang posisyon pagkatapos ng kanyang sinabi.
Nais niyang makuha ng mga Goldman si Tylerton upang mailigtas nila ang kanilang mukha. Kailangang aminin ni Nolan na talagang maalalahanin si Noel Ace. Gayunpaman, hindi binalak ni Nolan na magpatuloy sa paksang ito. Parang may naalala siya, sabi niya, "Colton, pumunta si Mr. Peterson para makita ako kahapon." Kumunat ang noo ni Colton. Ano ang gusto niya sa iyo? Gusto niyang tanungin kita kung ano ang iniisip mo tungkol sa kanyang anak. Natigilan si Noel Ace at itinaas ang kanyang mga talukap para tingnan sina Colton at Nolan. Napahigpit ang panga ni Colton. Ano? Inilipat ni Nolan ang kanyang sarili sa komportableng posisyon at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo. Mukhang may bagay si Giselle sa iyo, kaya tinanong ako ni Mr. Peterson kung ano ang iniisip ko tungkol dito. At ngayon tinatanong kita. Bago pa makapagsalita si Colton, tumawa si Noel Ace at makahulugang sinabi, "Congratulations, Colton. Sa wakas may babae ka na rin na gusto ka." Malungkot ang mukha ni Colton, at medyo natagalan bago niya sinabing, "Tay, wala akong ganoong damdamin kay Miss Peterson. Wala rin akong planong magpakasal." Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya. Nanatili si Noel Ace saglit kay Nolan bago siya umalis ng mansyon. Nang makita niya si Colton na nakatayo sa looban, ngumiti siya, "Hinihintay mo ba ako? Sinasadya mo yan, di ba?" Mahinahong ngumiti si Noel Ace at sinabing, "Syempre, hindi. Ang mga Peterson ay isa sa mga kasosyo sa negosyo ng Goldmans, at ngayon ay may bagay si Miss Peterson para sa iyo. Kung ikakasal ka, hindi ba dapat I congratulate kita?" Tinitigan siya ni Colton habang namumuo ang mga emosyon sa lalim ng kanyang mga mata. Kahit na ang mga Peterson at ang Goldman ay kasosyo sa negosyo, hindi niya naisip na pakasalan si Giselle. Gayunpaman, kung nais ng kanyang ama na pakasalan siya nito, wala rin siyang magagawa tungkol dito. Kabanata 1910. Ibinaba ni Noel Ace ang kanyang tingin at hinimas ang kanyang manggas. "Maaaring kilalanin mo si Freya." Nanlamig ang mga mata ni Colton. "Anong ibig mong sabihin?" "Sigurado akong alam mo ang ibig kong sabihin." Umangat ang ulo ni Noel Ace at makahulugang tumingin kay Colton. "Ang iyong hindi maliwanag na relasyon at ang pagkakaiba sa pagitan mo ay mga hadlang sa kanya. Hindi siya nang ahas na gawin ang unang hakbang habang ayaw mo. Kaya, mas mabuting tapusin na ito bago pa huli ang lahat." Nilagpasan siya ni Noel Ace patungo sa kanyang sasakyan. Pinagbuksan siya ni Edison ng pinto. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Colton. "Sa tingin mo alam mo na ba ang mga bagay sa pagitan niya at sa akin?" 3 taon na ang nakalipas, siya ang hamarang at umiwas sa kanya. Kahit kailan ay hindi pa siya napaglaruan ng isang taong tulad nito. Siya ang hindi umamin sa kanilang relasyon. Huminto si Noel Ace sa harap ng kanyang sasakyan at sinabing hindi lumingon, "Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa inyong dalawa, pero kilala ko siya. Sa tingin mo ba ay hindi niya maintindihan kung handa kang makipag-usap sa kanya tungkol dito? Tumanggi kang ibulsa ang iyong pagmamataas at palaging pinapanatili ang isang nakahihigit na saloobin. Ikaw ang lumalayo sa kanya, at kahit na gusto niyang mapalapit sa iyo, wala siyang magagawa." Umupo siya sa kotse, at pinaandar ni Edison ang kotse palayo sa Goldman Mansion. Natigilan si Colton at malalim ang iniisip. Samantala, inihinto ni Edison ang sasakyan malapit sa shooting site. Nang matapos si Daisy sa kanyang bahagi ay lumabas agad siya nang hindi nagpalit ng kanyang costume nang matanggap niya ang kanyang text message. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa kotse. Lumabas si Edison sa sasakyan at pumunta sa malapit na convenience store. Inabot ni Noel Ace ang binili niyang merienda habang nasa daan. Isa itong custom-made low-fat cupcake mula sa isang dessert brand store, at kinuha ito ni Daisy nang nakangiti. "Paano mo nalaman na nagugutom ako?" Binuksan niya ang kahon at hindi na makapaghintay na matikman ito gamit ang isang tinidor. Inikat ni Noel Ace ang kanyang buhok sa likod ng kanyang mga tainga upang ipakita ang kanyang magandang profile. "Hindi ka ba nag-aalala na makita ka ng mga tao sa shooting site kapag hindi ka nagpalit ng costume mo?" Tanong ni Noel Ace. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumagot, "Well, I don't really mind." Kung tutusin, kung nakita nila siyang kasama si Noel Ace, ang kailangan lang niyang gawin ay aminin na lang. Lumawak ang ngiti ni Noel Ace nang sabihin niyang, "Parang isa sa publiko mo na ang relasyon natin sa lalong madaling panahon." Tumigil sandali si Daisy, at natagalan siya bago tumingin sa kanya. "Ayaw mo bang isa publiko ang relasyon natin?" Pumikit siya. "Nasabi ko na ba yan?" "Kung gayon, ikaw," biglang huminto si Daisy. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong kausapin tungkol sa kasal nila o hindi. Paano kung wala siyang balak na pakasalan siya?
Lumapit si Noel sa kanya at mataman siyang tiningnan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, bakit hindi ka pa nag-propose sa akin? Matapos silang dalawa ay tumahimik ng ilang sandali, si Noel ay nagpakawala ng tawa. Sa wakas, Daisy, sa wakas gusto mo na akong pakasalan. Natigilan siya, ikaw ang nagsabing gusto mo akong pakasalan. Oo, ako ang nagsabi, at matagal ko nang gustong gawin iyon. Natigilan si Daisy nang masalubong niya ang matalim na tingin ni Noel. Hinaplos ni Noel ang kanyang pisngi at itinoon ang pansin sa kanyang mukha. Ang texture ng kanyang balat at maging ang kanyang mga pores ay mukhang maganda sa kanya. Hindi kita pipilitin. Let me rephrase, I'll wait until the moment you are ready. Binalak niyang, dahan-dahan ang ginagawa niya, kaya hindi na niya madaliin ang plano niya. Matapos matanggap ang parangal na Best Actress, si Daisy ay nasa kalakasan ng kanyang karera. Ayaw niyang pilitin itong talikuran ang kanyang karera sa pamamagitan ng kasal. Alam niya kung ano ang gusto niya at iginagalang niya ang kanyang desisyon. Kahit na ayaw niyang magpakasal ngayon, handa itong maghintay para sa kanya. Kung tutusin, alam niyang walang paraan para makatakas ito sa kanya. Tila alam ni Daisy ang sinasabi nito at ibinaling ang mukha. Hinihintay mo ba akong hilingin na pakasalan mo ako? Napangiti siya, mukhang mas naging matalino ka. Sinuntok niya ito dahil sa galit at iniwas ang ulo. Hinawakan siya ni Noel sa kanyang mga bisig, at isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kung gayon, gusto mo bang kunin ang sertipiko ng kasal sa akin ngayon, Miss Vanderbilt? Natigilan siya at inangat ang ulo.